Ramdam pa rin ang dami ng pasaherong papasok sa Batangas Port dahil sasalubungin ka na ng mahabang pila ng mga sasakyan. At sa loob naman ng mismong terminal, nakasalampak na ang maraming pasahero. Ang mag-inang ito, pumeso sa gilid at nagsapin na ng karton. Hindi pa po sigurado kung anong oras po ang biyahe. Bakit? Ang dami pong nakapila. Mga fully book na po. Oras na ang binibilang ng mga nakapila bago makabili ng tiket. Kaya marami ang dito na inabot ng antok at gutom. 7 oras na nga si Rica May sa pila nang akin siya makausap kanina. Kaya sa pila na rin na ng halian. Dito na kayo inabot ng gutom? Opo. Bakit? Ang tagal po. Opo. Mahirap ang biyahe? Opo. Bakit? Na putol-putol na tapos na tagal. Si Christopher naman, alas 8 pa ng umaga nakapila. Hindi nga namin, ba't napatagal nga. Nakikita lang namin dito alas 12 hanggang alas 13. Alas 12 naman ang biyahe. Ngayon lang, ma'am. Mahirap ba sir bumiyahe? Mahirap, ma'am. Bakit? Napakadami ng tao. Hindi nga namin makakani kasi napakabagal din ng kani. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, hindi tuloy-tuloy ang pagbenta ng tiket para hindi magagulo sa schedule. Siksikan lalo't manggagaling dito sa Batangas Port ang maraming papuntang Mindoro. Bukod pa sa mga Parumblon, Katiklan sa Aklan, Rojas sa Capiz at Bacolod City. Ang average daily rito, foot traffic sa Batangas is 6,000. So last Friday we have 20,000 plus, Saturday is 25,000. Kahapon, Sunday is 26,000 plus. Ganun po karami. Kung ganito karami ang pasahero, kulang barko. Siguro mga 3 long haul, yung malalaki, na magpabalik pa for this period alone lang. Ayon sa Philippine Ports Authority, dapat gawing mandatory na ang online ticketing system para mapabilis ang biyahe at agad malaman ang mga inaasahang tao bawat araw.